Kung hindi magtiis, ano? Nasa linya na po natin si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning. Ay, magandang umaga sa iyo, Alvin, at magandang umaga sa mga tagasunod natin. Opo, kayo ba'y kontento na nagdeklara na po ang presidente kagabi ng National State of Energy Emergency? Well, okay naman yun. Dahil I think kailangan na natin talaga umaksyon na sabay-sabay at hindi nga lang yung gusto namin sana yung ma-implementa yung excise tax sa tanggalin at yung VAT para nun talagang ang ma-address directly yung problema, yung pagbaba ng presyo ng fuel. Opo, so ang position pala ng mga negosyante, at least yung grupo ninyo, hindi lang excise tax, kung hindi pati na rin yung VAT, pansamantala muna nating tanggalin. Yes, para nun, talagang ma-address natin directly, hindi yung kung ano-anong tulong kaliwat kanan na ginagawa, edi pababain na lang natin yung fuel para wala na tayong kailangang tulungan. Opo, pero yung sa excise tax, Sir Sergio, may lag po yun eh. May delay ng konti kasi ang nasa inventaryo nila ngayon, nasa bodega nila, bayad na yung excise tax nun eh. Pero alam mo naman, accounting problem lang naman yan. Pagka meron tayong uplift, magagawa, accounting problem lang yan, crediting lang yan, saka advancing or whatever. So hindi, para sa inyo, hindi yun komplikado. Hindi, pagka gustong gawin yun, pwedeng gawin yun. Nandun naman sa uplift na yung power na yun. Mamumonitor naman niya kung ano yung bayad, kung ano yung hindi. At pwede naman mag-rebate ang gobyerno. Ibig sabihin, kung may paraan, kayang gawan. Kung may dahilan, talagang iiwasan. Parang gano'n, ano po? Actually, kung talagang kailangan mo, kaya lang, hindi naman natin alam yung rason, because hindi ko alam ang numbers eh. Ang alin po? Hindi natin alam ang numbers eh. Hindi natin alam kung kaya ng gobyerno talagang at this point na kailangan natin ng pera, kung kaya talagang gawin. Hindi, pero yung sa excise tax, mahigit 130 billion na kaagad ang mawawala sa kanila. Although, ulit-ulitin natin na ito naman ay pansamantala. Hindi naman sinasabing nandyan yan forever. Ngayon lang, dahil meron tayong krisis, hindi ho ba? Totoo yun. At importante kasi, maharang mo yung krisis doon sa pinanggagalingan, yung presyo. Ngayon, sa mga employers po, ano po ang ginagawa nating hakbang para maprotektahan yung ating mga manggagawa, Sir Sergio, di kaya yung mga kumpanya sa tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng petrol? I suppose ay yung mga taga-ECOP na nag-a-adjust din. Lahat ng energy conservation measures, pinagagawa nyo rin ng grupo ninyo at mga miyembro, Sir Sergio? Kung merong importante ang makatipid, siyempre may mga negosyo, importante sa kanila. Dahil ang kailangan lang natin malaman na Alvin, hindi alam ng tao, mga enterprises natin, 90% micro. Mm. Hindi namin mga member yon. Wala naman, hindi organized masyado yan. Wala nagsasalita para sa kanila. 8% lang yung small. Diyan may marami na kami member yan. Yung medium, 1% lang. Yung large, wala pang 1%. So, pinag-uusapan natin talagang mga kumpanyang pwede mag-adjust dyan yung small, medium at large. Wala pang 12% yun. Yung 90%, marami na, isang kahig santo ka, no? Pagka in-adjust mo yan, pinagbayad mo ng additional overtime or whatever, marami rin magsasara. Opo. Sila nga ang marami na humihingi ng ayuda ngayon eh. Opo. So, ibig nyo sabihin, sir, malabo yung hirit na magbigay pa ng, halimbawa, emergency cost of living allowance o di kaya dagdag sahod at this point, malabo. Ay talagang malabo. Sabi nga namin, yung micro ang marami. Yun na nakakalimutan ng tao. Konti lang yung malalaki. Although ang micro natin,
tsaka small, only accounts for about 30% of the output, yung 65% ang gagaling sa malalaki. No? Pero ang bulk of employment nandun sa maliliit Opo. na hindi naman kaya mag-adjust yan. At nakita mo, nung nakaraang Pasko, pati 13th month pay, pinoproblema ng mga yan. Oo. So how do you suggest employees cope with rising fuel prices, and at the same time, baka yung mga basic commodities, sisipa din yan. Paano makakaagapay yung mga manggagawa? Well, kaya nga ang remedyo, hindi kaya ng mga kumpanya, hindi kaya solve ng manggagawa yan. Ano? At talagang kaya mag-solve yan, gobyerno. Kaya nga tinuturo namin, ang lalo namin, tanggalin yung mga taxes para mapababa yung presyo para wala tayong problema. Opo. So ibig sabihin, para ibaling ninyo sa gobyerno, tulungan ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbabawas ng buwis. Kasi pag walang buwis, bababa ang presyo, matatapyasan. Kung matatanggal natin, mapapababa yung presyo ng fuel at electricity, hindi tayo kailangan magbigay ng ayuda. Hindi tayo kailangan problema. Kaya lang, hindi nga natin alam kung anong kakayaan ng gobyerno. Opo. What about po itong mga panghihikayat ng halimbawa 4-day work week? Yung Department of Energy po, 5-day work from home yung kanilang arrangement. Sa mga hindi necessary, huwag nang pumasok. Sa mga pwede naman sa bahay, pwede bang gawin din yan sa private? Pwede rin naman. Meron naman yung mga gusto kagaya noong merong COVID, ano? May mga nag-eksperimento, merong mga successful, meron naman yung nasunog sila dahil naging gastos dahil productivity bumagsak. Pero ang importante, wag lang compulsory. Dahil alam mo, hindi naman pwede sa construction yan. Hindi naman po pwede sa manufacturing na marami yan. Yung mga ganyan, pwede yan sa mga office workers mostly. Ano? Opo. So, kukunti lang yon. So okay lang sa inyo, basta wag mong gawing compulsory. Kasi may mga industriya na hindi uubra ang ganyang setup. Yes, totoo yun. At pagka ganyan ang ginawa mo, unang-una mahihirapan na naman yung mga micro. Hindi naman kayang maglagdag ng tao dyan para sa or magbayad ng overtime kung kailangan. Opo. Sige sir, hanggang dyan muna tayo. Maraming salamat sa seryo. Mabuhay po kayo. Mabuhay po yung ECOP. Sige, mabuhay rin na tayo at mabuhay mga tagapakinig natin. Maraming salamat. Yan po si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr. na ano ako,